Siniwala ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, ang flood control project sa Laguna de Bay na imbis makatulong, nakapagpalala pa raw sa baha. Lusot naman sa Senate Finance Committee ang 2026 proposed budget ng Department of Public Works and Highways. May unang balita si Mav Gonzalez. Mahigit 700 proyektong gustong papondohan ulit ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 2026 kahit napondohan na ngayong 2025 ang napansin sa budget ng kagawaran. Paliwanag dito ni DPWH Secretary Vince Dizon, nagmukha lang umuulit ang mga ito dahil generic ang pangalan ng mga proyekto. Halos 800 na raw ang na-validate ng DPWH at natuklasang itinutuloy pa. Pinababa po namin ang mga proyektong to based on geotag locations and pina-validate po natin kung ito bang mga proyektong to ay completed na ba. Kukuhanan po ng litrato, no, ng dated at tagged photos para makita po na unang-una sa sarili nating mata, makikita natin na hindi pa tapos yung proyekto, no, at merong continuation. Kaya pinalitan na raw nila ang pangalan ng mga proyekto para lagyan ng technical description. Nakalagay na rin kung continuation ito o completion ng isang proyekto. Lampas 11 billion pesos ang halaga ng na-validate na ng DPWH pero may halos 3 bilyong piso pang hindi na-check dahil kinulang na raw sa oras ang DPWH. Meron ba kayong nakitang talagang doble, nag-repeat siya based on your analysis? Mr. Chairman, let me find out now. Yung talagang doble. Dito po sa 798, wala pong nakita. Lahat yun po ay na-validate given the submissions. Dun sa remaining 148, hindi po natin alam. So, that's why, Mr. Chairman, ako po, no, I will put it on the record. If the committee will not grant us any more time, please feel free po to just remove that. Binigyan ni Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian ng hanggang Biyernes ang DPWH para subukan pang i-validate ang ibang proyekto. Inaprubahan na ng komite ang proposed budget ng DPWH para sa 2026 at isusumite na sa plenaryo kapag naibigay na ng kagawaran ang mga hinihinging dokumento ng Senado. Sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ng DPWH dahil sa flood control projects, isiniwalat ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga maanomalya o manong proyekto na nakita nila sa pamamagitan ng satellite imagery. Isa rito ang isang flood control project sa Laguna de Bay na sa halip na kontrolin ang pagbaha ay lalo pa raw itong pinalalala. Lumabas na hindi pala ito flood control project kundi isang reclamation project. This is a flood control project within Laguna de Bay, but if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within the lake, right along C6. And so this is a different kind of issue because there are much more permits, environmental impact. Maybe it even causes further flooding within the Laguna Lake area when you do reclamation projects. Ayon pa kay DENR Undersecretary C.P. David, may ibang proyekto na sa halip mapigilan ng baha ay lalo pang magpapabaha. Tinukoy niya ang 2 dike sa Kamiling River sa Tarlac at isang itinayong dike sa Nubataan, Davao de Oro. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ipatitigil na nila ang pagtatayo ng mga depektibong flood control project na walang plano at hindi naman nakakatulong laban sa baha. Baka nga raw kailangan pambaklasin ng ilang nagawa na. Maybe we might even need to dismantle some of those flood control projects because of their net harmful effects to the community. Pero may patakaran daw ang Commission on Audit na hindi pwedeng basta mag-demolish ng proyekto sa loob ng ilang taon kaya maingat nila itong pag-aaralan. Sinita rin sa pagdinig ng Senado ang lumobong pondo para sa farm-to-market roads. Mula sa 16 billion pesos na hiningi ng ehekutibo sa 2026, dumoble ito sa 32 billion pesos sa bersyong ipinasa ng Kamara. Ayon sa Department of Agriculture, dapat kasama sa network plan ang anumang ipagagawang farm-to-market road. Hindi raw maipatutupad ng DPWH ang mga proyekto kung hindi ito i-validate ng DA. For validation pa po, Mr. Chairman, some of those FMRs. So yung natitirang 8 billion, wala to sa network plan. Wala pa po ngayon sa network plan. Kung hindi ma-validate hanggang Biyernes ang mga questionabling proyekto, tatanggalin na ito sa popondohan para sa 2026.
Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.